Magandang araw po sa inyong lahat. Ang philosophy natin sa ngayong araw ay si Karl Jasper. So, bago tayo magtungo sa kanyang philosophical views, alamin muna natin yung konting background ni Karl Jasper. So, si Karl Jasper ay pinanganak noong February 23, 1883 at nang pinanganak siya sa Oldenburg, Germany. Pagkatapos, si Karl Jasper ay namatay noong February 26, 1969. So, naabutan pa siya ng mga ating lola o lolo kung totoo si hint sa philosophical views ni Jasper. Karl Jasper was a prominent German psychiatrist and philosopher known for his contribution to existentialism and humanistic philosophy. Pag sinabi nating existentialism, pagbibigay ito sa atin ng hint na si Karl Jasper ay naniniwala na ang mga tao ay ang siyang pumipili ng kanyang sariling history o siya yung gumagawa ng kanyang sariling kwento. So, parang sinasabi ni Karl Jasper na ang mga tao ang siyang nagde-decide kung ano ang gusto at dapat nang gawin. While isa sa kanyang philosophical views ay humanistic philosophy. Ang humanistic philosophy ay tumutukoy sa kung paano hinahanap ng tao o ng mga tao sa mundo ang kahulugan ng buhay. So, dako tayo doon sa isang philosophical views na sinabi ni Karl Jasper about sa humanistic philosophy. So, mayroon siyang quotes na sikat na sikat sa atin ngayon. According to Karl Jasper, philosophy is the discipline in which questions are more important than answer, because answers themselves will in turn become more questions. So, tama naman, diba? Halimbawa na lang dito, yung mga bata kapag gusto nilang alamin yung isang bagay, tatanong sila dito. Pero kapag nalaman na nila ang sagot, diba, magdudugtong sila ng tanong na, bakit? Why? So, yun yung gustong itukoy ni Karl Jasper. Yung mga tao dito sa mundo, o yung mga sitwasyon o yung information dito sa mundo, kapag nakuha mo yung sagot, meron yung katumbas na susunod na tanong, bakit? So, yung flow ng pagtatanong at pagsasagot is bakit ng bakit. Kaya maraming tanong na nabubuo. Kaya para kay Karl Jasper, mas mahalaga yung question. Kasi dahil sa questions, mas na papalawak at mas napapalalim yung mga kasagutan na gusto marinig ng isang tao. So, connected doon sa quotes na sinabi ni Karl Jasper, meron siyang tinatawag na transcendence. Ang transcendence, paired with the term of encompassing in later works, Jasper that which exists beyond the world of the time and space. So, for Jasper's formulation of transcendence is an ultimate non-objectivity or non-thingness, has led many philosophers to argue that ultimately Jasper became a monist. So Jasper himself continually stressed the necessity of recognizing the validity of the concept of both of subjectivity and objectivity. So, doon muna tayo sa paliwanag natin kung ano yung transcendence. So, yung transcendence, ayon kay Karl Jasper, ito yung mga bagay na buhay ng isang tao o buhay sa mundo na pwede nating isipin o beyond sa normal life natin sa ngayon. For instance, halimbawa, sa mundo natin ngayon, kumakain tayo, nagtatrabaho, nag-enjoy. So, ang transcendence sa tinutukoy ni Karl Jasper is ano yung buhay o ano yung sitwasyon na pwede nating isipin sa labas ng mundong ito. Parang beyond of expectation ng isang tao. Parang hindi natin ito nakikita o naiisip. Pero parang yun yung tunay na realities na gusto ni Karl Jasper. Katapos, naniniwala si Karl Jasper na ang individual at ang grupo ay maaaring maitutulong sa pag-unlad at sa paghahanap ng tunay na meaning ng buhay. Then, binanggit dyan na mayroong ultimate non-objectivity or non-thingness doon sa transcendence na tinutukoy niya. So, ibig sabihin,
Yung non-objectivity or non-thingness is, diba dito sa mundo, lahat ng bagay na nakikita natin dito ay mga bagay or mga thing. So, doon sa transcendence na tinutukoy ni Jaspers is hindi yung mga bagay, kundi parang ito yung mga mas higit pa sa bagay. So, ito naman tayo tumungo sa philosophical writings ni Karl Jasper. Karl Jasper's first intervention in philosophical debate, Psychology of Worldviews, constructed a typology of mental attitudes, which, close to Weber's model of ideal types, was intended to provide an interpretive account of basic psychological dispositions. Jasper argued that construction of worldviews is not a merely neutral process to be judged in non-evaluative manner. Sabi ni Jaspers na yung construction of worldviews is not a merely neutral matter. So, ibig sabihin, kailangan meron kang papanigan. Hindi dapat na both side ka doon sa worldviews. Halimbawa, di ba tayo meron tayong rational being. So, alam natin kung right or wrong. So, ang tinutukoy ni Jaspers, hindi dapat tayo nasa neutral lang na parang okay na sa atin gumawa ng tama at okay din na gumawa ng mali. So, dapat, as a judge rational being, dapat pumili tayo kung ano doon sa dalawa. Kung pipiliin ba natin yung tama o pipiliin natin yung mali. So, yung unang statements na binasa natin si Jaspers is nakipag-debate siya sa ibang mga philosopher about dito. So, yun yung nangyari sa past kung saan pinaglaban niya na yung mga tao is kailangan na pumili kung ano yung dapat nilang piliin sa kanilang buhay. Also, Jasper's analysis of worldview also contains a wide critique of human rationalities. So, yun nga. Dahil binanggit natin kanina na nakipag-debate siya sa mga kapwa niya philosophers, binanggit ni Jaspers na yung kanyang analysis of worldviews, for instance na lang yung sa existentialisms na mamaya natin babagkitin, at yung nauna nating na topic is about sa humanistic philosophy, na kung saan yung mundo ay puno ng mga tanong. So, doon yung analysis ni Jaspers tungkol doon, yung paniniwala niya about doon is madaming nakikritik sa kanya. Diba, ang mga tao is meron tayong rationalidad na kung saan alam natin o may kakayahan tayong mag-judge ng isang mga bagay. So, dahil sa kakayahan natin na yun yung tinutukoy ni Karl Jaspers na pagkakamali o parang disadvantage ng isang tao, kasi nga parang para sa kanya yung kanyang worldviews is tama, is parang dapat i-accept ng mga tao. Pero dahil nga sa hindi naman tayo pare-pareho ng isip, nagkakaroon iyon ng critic. Also, he claimed that rationality possesses a capacities of communicative integrity and phenomenological self-overcoming, and if authentically exercised, it is able to escape its narrowly functions form, to expose itself to new contents beyond its limits and antinomies, and to elaborate new and more cognitively unified conceptual structures. So, sinasabi niya kung gagamitin natin yung ating rationality sa isang bagay na mas mahalaga, is mas ma-overcome natin yung mga bagay sa mundo ng sama-sama. Yun. So, dako naman po tayo doon sa isa pang philosophical writings ni Karl Jaspers. So, Karl Jaspers introduced the concept of existential communications. In this, he argued that the freedom of consciousness to overcome its limits and antinomies can be elaborated through speech. So, para sa kanya, yung kakayahan natin na conscious o yung consciousness natin o yung awareness natin sa mga bagay-bagay mas mapapalawak sa pamamagitan ng ng pagsasalita o pagbabahagi-bahagi ng ating mga nalalaman. So, kaya meron siyang
na invento na pananalita o na isang part o isang kind ng communication. This is, tatawag niya itong existential communications. So, ano ba yung existential communications? According to Jaspers. So, existential communication is a form of encounter between individuals with both recognize each other not as objective to be known or used, but as pre-being confronting the mystery of existence. So, sinabi dyan na ito yung encounter ng dalawang individual na nakikita yung kanilang isa't isa o tinitingnan nila yung isa't isa hindi bilang isang bagay na pwede lang gamitin kung saan, na pwede lang paggamitan ng kung anong bagay, kundi isang bagay o isang taong naghahanap din ng kaalaman o information, may kinalaman sa mystery of existence o kung ano ba yung meaning ng buhay. So, ang tinutukoy dito ni Karl Jasper na yung existential communication is ito yung pagbabahagi natin o pagbabahagi ng isang tao o ng mga tao sa isa't isa, may kinalaman sa kung ano yung kahulugan ng buhay at sa kung ano yung nakikita nilang kahulugan ng buhay. Ito yung pagbabahagi natin kapag nagkasama tayo ng isang individual na kung ano yung nakikita nating meaning of life. So, ibinabahagi natin ito sa iba. So, di ba, meron tayong mga pagkakataon na kasama natin mga kaibigan natin o mga kapamilya na kung saan meron silang naibabahagi sa atin tungkol sa mga buhay o natutuhan nila sa isang buhay o sa mga sitwasyon na nanarasan nila. So, ganoon din tayo. Halimbawa, meron tayong mga bagay o sitwasyon na nangyari sa buhay natin at nakaroon tayo ng lesson doon, ipinabahagi natin ito sa ating mga kaibigan o sa mga nakakabata sa atin. So, yun yung tinatawag ni Karl Jasper na existential communication. So, sa panghuli, meron tayong Mr. Jaspers is may paniniwala about doon sa philosophy at sa religion. So, dito tatalakayin natin yung philosophy with connected sa religion. So, the central idea of Jaspers in philosophy of religion is the concept of philosophical faith. So, binanggit dyan na may philosophy of religion. So, ano ba yung philosophy of religion na tinutukoy ni Karl Jasper? So, ito yung sinasabi na faith. So, sa religion, di ba, naniniwala ang mga may religion sa isang bagay kahit hindi na nakikita. So, halimbawa, tayo, naniniwala tayo na gagawin ng Diyos yung mga pangako niya na nakasulat sa Biblia. So, yun yung tinatawag natin na pananampalataya o faith kasi naniniwala tayo sa isang bagay na hindi pa natin nakikita. Pero, alam natin na makakatotoo yun. So, yun yung faith. So, meron din binanggit dito si Jaspers the concept of philosophical faith. Sabi niya, yung paniniwala natin o yung kakayahan natin maniwala sa Biblia o sa Diyos na ganung bagay is pwede din nating ipasok sa buhay doon sa philosophical faith. So, ibig sabihin, halimbawa, i-correct natin doon sa humanistic philosophy ni Karl Jasper about sa transcendence kung saan mayroong nothingness o may mga bagay na hindi natin nakikita beyond of our imagination and our consciousness. So, yun yung mga bagay na kailangan ng pananampalataya, na paniwalaan para yung mga bagay na kailangan paniwalaan. Kaya, meron siyang sinasabi doon sa philosophical faith. So, may dalawang bagay dito na connected doon sa philosophical faith na sinasabi ni Karl Jasper. So, una, it means that true philosophy must be guided by faith in the originary transcendence of human existence. So, sinasabi ni Karl Jasper na ang tunay na filosofiya para sa kanya ay dapat na ginagabayan ng pananampalataya. So, ano ba yung philosophy? Diba yung philosophy, ito yung mga theory na isang mga philosophers about sa meaning of life. So, para sa kanya, para mas paniwalaan o para mas maintindihan mo yung itong meaning ng buhay, dapat yun akong pananampalataya may kinalaman sa philosophy of origin of human life, of human existence. Dapat meron tayong pininiwalaan
So, yun yung tinatawag niya na philosophical faith. So, pangalawa, it means that true philosophy cannot simply abandon philosophical rationality for positivity, disclose truth, content, or dogma. So, ibig sabihin, di ba, may mga philosophy tayo, may philosophy ang mga tao na na hindi connected doon sa scientific o sa science na mga bagay. So, halimbawa nga dito, sabi niya na yung true philosophy, hindi niya dapat iniiwan yung philosophical rationality dahil lang sa positively disclosed truth, contents, or dogma. So, ibig sabihin, dahil lang nakita o nalaman yung katotohanan doon sa isang bagay, ay iiwan niya na yung kanyang paniniwala doon sa isang bagay. So, sabi niya, yung true philosophy is naninindigan ka na tama iyon kahit na may nasasabi o may nagpapatunay na hindi yun tama. So doon sa philosophy ni Karl Jaspers, nalaman natin o bilang summary is nalaman natin na naniniwala siya na ang mga tao sa mundo is nabubuhay tayo para gumawa tayo ng sarili nating kwento o sariling history sa buhay. And naniniwala din siya na ang mundo ay puno ng mga tanong at connected din sa existentialism. Tayo bilang rational being is naniniwala tayo o sinasagot natin yung mga tanong na why, and then kapag nasasagot natin yon, may nauling kasunod na why, kaya mas napapalawak o mas nai-elaborate yung information na natatanggap natin. Kaya habang sa pagtanda natin ng pagtanda, mas maraming bagay o mas nagiging mature tayo sa meaning of life. Then pangalawa, doon sa humanistic philosophy niya, natutuhan natin na mayroon siyang paniniwala about transcendence o sa mundo na kung saan is walang mga bagay. Ito yung mundo na kung saan beyond of our consciousness and our awareness sa mga bagay-bagay.